Sa tagal namin namamalagi dito sa Australia, ay hindi pa kami nakakapunta ng ibang state. Dahil nakatuon lang kami sa pagtatrabaho para makabayad ng bills at makapag-ipon para sa bubuin naming pamilya. Habang nag-aapunan kami sa likod ng bahay, bigla siya nagaya. Tara, interstate tayo. God dang! Kilala ang Australia sa magagandang beaches na nakapalibot rito. At binubuo ito ng 6 na states. Ito ay ang New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia at Tasmania. At meron itong 2 main territories. Ang Northern Territory at Australian Capital Territory or ACT. At kada isa dito ay may kinikilalang syudad na puntahan ng turista. Sydney ang kilala sa New South Wales. Melbourne naman sa Victoria. Brisbane at Gold Coast naman sa Queensland. Perth sa Western Australia. Adelaide naman sa South Australia. Hobart sa Tasmania. Canberra naman sa Australia Capital Territory. At Darwin naman sa North Territory. Pero ang mas madalas puntahan ng mga turista dito ay ang Sydney at Melbourne. Dahil sa kilala nitong infrastruktura at modernong syudad. Isang buwan bago magpasko ay napag-usapan namin kung saan kami pupunta. At pag-check namin online ay nagmamahala na at nagkakaubusan na ng mga tiket sa eroplano at tren. Kaya napagdesisyon na namin na mag-long drive na lang at tahakin ang East Park pa Brisbane. Na ang biyahe nito ay aabot ng 19 to 20 hours na walang hintuan. Ang plano, Melbourne to Gold Coast para sa Pasko. Gold Coast to Sydney naman para sa bagong taon. At Canberra naman ang dadaanan namin bago umuwi pa Melbourne. Good morning! So ngayon pupunta kami sa 3 states. Punta kami ng Gold Coast, Canberra, punta kami ng Sydney. First time namin mag-interstate. Yun, excited kami dahil mag-road trip kami gamit yung Hilux. So drive lang kami, so mga 20 hours drive. Siguro mga after a few hours, alis na rin kami. Nihintay ko lang siya and yun, ikakarga ko lang yung mga gamit namin. And yeah, tara! Tapos na guys, so biyahe namin is 20 hours drive papuntang Gold Coast. Pero hindi ko kaya siyang i-straight, so gagawin natin is kung saan tayo abutan ng gabi, doon tayo magstay. Kaya may dala akong tent. May dala akong tent para in case, tsaka may mga dala akong gamit pang luto. Para in case kung saan kami abutan sa daan, may mga kakain kami, meron din kaming matutulugan. Hindi siya safe pagka bumiyahe ka ng straight. Going there, 20 hours drive, di ko kaya yun dahil si Karen ayoko pag-drive-in din. Ayun, sana safe kami makarating sa Gold Coast. So, ang check-in kasi namin doon is 24 pa. So ngayon is 23rd ng December. Time check, mga 8 o'clock AM. So alis kami around mga 9 o'clock. Tingnan natin kung ano mangyayari sa trip namin. 20 hours drive, talagang magkakaubusan kami ng kwento na ito. First time long drive. At yun, sana safe na kaming makarating at safety kami makauwi. Then yeah, alright, let's go. Okay, first stop, McDonald's breakfast muna. Yun. Ilang hours na tayong drive? Mga isang oras? Isang oras sa drive. Pahinga muna agad. Pagod agad, pagod. Let's go. So after 30 minutes, break ulit. Break na ng break.
magsasawa yung daan kasi isang straight lang siya. Isang straight na spot, ulit lang yung sceneries. Nakakaantok. Mahirap pag wala kang kausap. Nakakaantok talaga. Si Karen nandun lang sa sasakyan. Tayo-tayo lang tayo konti kasi nangangalay na yung pa ako. Ganap kami ng makakainan or pwede magluto. May dala kaming may dala kaming lutuan. Kasi magla-lunch na sana kami. Kaso akala namin meron siyang shelter or parang cover kung saan pwede kumain, kaso wala. Hanap kami ng makakainan or park na pwede kami magluto, magsaing para mapag-lunch na kami. Alright, tara, laban tayo ulit. Another hour of drive. Let's go. Dito tayo, fourth stop. Makas na lang ulit. So mga ilang oras pa, nasa Canberra na kami. Siguro mga 1 hour, 2 hours. Ice cream muna, ice cream. Time check tayo, 4:16. 4:16 ng hapon. Expected time namin na darating sa Gold Coast mga 4 a.m. Pero hindi namin straighten. So, yan. Tara, kain muna tayo. And, fire ulit. Another 2 hours. Saya naman ako po. Busa na naman tayo ng gas. Pakalawang karga na natin to. Thank you. Ay, tara, biyahe ulit. Time check 6 o'clock ng gabi. So mga 2 hours pa magdidilim na to. So dapat makahanap na tayo ng pwesto na pwede natin pagstayan overnight at makapagluto ng hapunan. Tara, let's go. And we are here. Dito na kami sa Sydney. Finally, after hindi ko alam kung ilang oras. So stop muna kami dito. Bibili tayo ng pagkain muna sa Woolies kasi hindi pa kami nakakain ng matino hanggang ngayon. So bibili kami ng bigas, tapos pupunta kami sa campground at doon kami magsasaing, doon kami magluluto ng matinong food kasi alas 8 na morning dahil 9 hours pa papuntang Gold Coast. Kaya yun, tara, mamili na tayo. Good morning guys. Dito pa rin tayo sa stopover mula kagabi dahil sobrang pagod ako sa drive. Pero okay yung Hilux kasi cruise control lang ako and then siya na yung parang nagda-drive para sa akin. Hawak ko lang yung manibela. So ito yung lugar, yung daan papunta sa Gold Coast. Tapos pag ganon, papuntang Sydney. Nag-toilet lang ako. Tayo lang natin si Karen magising para mapagluto tayo. Let's go. At ako na nga lang ang gumawa ng almusal dahil nagpapahinga pa rin siya hanggang ngayon. At habang nagluluto ako, hindi ko sukat akalain na mangyayari to sa buhay ko. Nasa 4 na taong kong puro trabaho ay nagbubunga ang lahat ng ito. Sabi nga nila, don't be afraid to spend money on trips. Mas nakakatakot tumanda na puro trabaho lang ang napuntahan mo. Dahil ang pera, kaya mo pang kitain. Pero ang oras, hindi mo na mababalik. Pansin nyo, yung mga linya dito is ang haba, di ba? Pahingahan talaga siya ng mga naglo-long drive. Especially if meron kang ganyan, may caravan ka sa likod. Pero kang trailer na hawak, nadala. Ayan. Actually, nakita lang namin to kagabi habang nag-search kami kasi nasa Sydney kami kagabi and then wala kaming makita na campground para makapag-set up ng tent. So, on the way na rin sa Gold Coast kaya tinuloy na lang namin dito. Siguro mga 1 hour to away from Sydney. So, tuloy na namin to papuntang Gold Coast. Tapos sa may breakfast,
Time check tayo, 8 o'clock in the morning. Alis na tayo ulit, 9 hours drive again. Stop over tayo ulit. Pangatlong pakarga natin ng diesel. Once again, stop over again guys. Konti na lang, 2 hours pa. Very good talaga yung Hilux. The best. Dito na tayo sa Queensland, Gold Coast. So, arting lang namin around mga 10 minutes ago. Unload na tayo ng gamit. Dahil nagkaubusan ng parking dahil fully book yung hotel. Ito yung hotel. Fully book siya, so limited lang yung parking. So street parking muna tayo. Tara, samahan nyo ako mag-unload. Drive, kala ko walk. No. Finally, dumating din oras ni Gold Coast at ni Melbourne. So pagka kay Melbourne, 3 hours ahead siya kay Philippines. Tapos dito, 2 hours ahead lang siya. The room? Malit lang siya. Enough for the two of us. Enough for two. Prepare lang kami ng sarili. Napaka init. Wala pang ligo. 2 days na. Day 1. Kakain kami ngayon. Dinner. First dinner? First dinner namin. Ako parang agawan sa parking, B. Saan tayo punta, baby? Ha? Surfers. Saan? The surfers. Punta tayo Surfers Paradise. And check natin kung ano yung tsura Bago mag-dito. doon. Tapos kakain na rin kami ng dinner. Yun ang kagandahan pag may dala kang sasakyan. Hindi mo na kailangan maglakad. Tsaka kahit saan pwede ka pumunta. Pwede mong ikutin lahat ng gusto mong puntahan dito sa isang state. Yeah. And eto nga ang balita. Ang weather dito is mainit. Weather check, 27 degrees. Sa wakas nakaramdam din kami ng init. Dahil sa Melbourne kahit summer ang lamig pa din. Alright guys, second day natin dito sa Gold Coast. Outfit check. So pupunta ngayon tayo sa sentro, sa Surfers Paradise. No? Lakad-lakad tayo doon. And today is Christmas. Ganito mag-Christmas sa Gold Coast and especially dito sa Australia. Sarado lahat, karamihan yung establishment. And wala rin naman masyadong magagawa kundi talagang enjoy the beach, enjoy the day. Wala masyadong gagawin ngayon. Chill lang. Chill. Beach day, walk day, pasyal day, sightseeing. Alright, tara, pasyal namin kayo sa sentro, sa Gold Coast. Let's go! Nice! Wow. Tinignan namin yung weather sa Melbourne, parang nasa 15, 16 degrees pa din. So malamig pa rin yun. Unlike dito talaga naman may nagpapawisan para na kami nasa Boracay. Feels like Philippines na yung yung weather. And yun mo naman. Ganito ginagawa ng mga tao dito pag Christmas. Nag-beach lang. Kasi summer, baliktad eh. Sa lahat ata nag-celebrate ng Christmas na winter. Dito lang ata sa Australia yung summer. Ganda dito. Very good yung vibe. After 30 minutes ng paghahanap, nakita din namin ang Argo.
Surfers Paradise. Kapag talaga dumarating ang summer dito sa Australia, lumalabas ang insecurities ko sa mga katawan ng mga tao. Na kahit tipo matatanda, ang gaganda ng katawan at nagpuputukan ang mga abs. Kaya naman nagpatuloy kami maghanap ng makakainan. So bukas nga pala is 26, Boxing Day. So pag Boxing Day kasi dito is everything is sale. Kaya karamihan is talagang nagsha-shopping. Parang doon na rin sineselebrate yung Christmas no? Sa Boxing Day. So ngayon parang nangyayari family gathering muna, ganyan, celebrating ng Christmas. And then after nun, yun yung Boxing Day. Doon naman yung ubusan lahi na tinatawag. Ayan ang food namin. Mataas ang surcharge ngayon guys. So parang ang surcharge ngayon is nasa $17 for this two. Ang surcharge ay legal na additional payment na binabayad ng mga customers sa mga hospitality business dahil ang mga owners ay nagbabayad ng doble sa staff nila. Sinisingal nila ito sa mga customers para hindi maapektuhan ang income nila. Kalimitan nagkakaroon ng surcharge kapag holidays, weekend at card payment. Tara, kain tayo. At pagkatapos namin kumain, naghanap naman kami ng pwedeng tambayan. Iniisip ko mag-brief guys. Kaso ready kaya sila? Tanggalin mo yung brief mo, tapos pagsakay mo na ako. Huwag na kaya mag-brief. Pwede. Ubad lang talaga. Napakasarap sa pakiramdam na matapos ang mahabang biyahe, sasalubungin ka ng magandang panahon at nagagandahang alon. Ito yung mga araw na ayaw mong matapos, na halos ipagkait sa iyo ng panahon. Dahil puro sa trabaho na lang ang atensyon. Ito yung mga oras na hindi ko kayang ipagpalit sa material na bagay. Dahil kada minuto ng mga oras na to ay magiging isang alaala na may kukwento ko sa mga anak ko. Darating yung araw, ulit ang kwentong yon. Kasama sila.